my beloved Boss Mike Cervera. Yun o! Nagbabalik tayo mga kababayan. Nakaw! Matindi mga kababayan. Ano? Matindi ito. Itong development ho sa kaso ni Mima Alicia. Mga kababayan? Oo, pero bago natin ito umpisahan, mga kababayan, shoutout po muna sa inyong lahat. At syempre, wag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paumanhin, katatapos lang ng ating live kanina, no? Oo. Pero naka-live na naman tayo dahil nga ho rito sa breaking news. Kapapasok lang ho ng balita kanina habang naka-live tayo ay may biglang pumasok na balita. Oo. At yun na nga nagkatotoo na. Biglang lumabas ho sa lahat ng halos ng pahayagan at nag-viral agad. Nag-viral agad na nahuli na nga. Oo, nahuli na ito hong mga pumatay di umano kay Mima Alicia. Grabing bilis mga kababayan syempre alam nyo na, di ba? Pag nahuli ang gunman, magtuturo kung sino nag-utos sa kanila. Kahit ilang salin pa, no? Sino nag-utos sa'yo? Sino kumontak sa'yo? Ito po, si wala po akong kasalanan yan. Sabi naman nung nag-utos. Hindi po, ako po napag-utusan lang din. Sino nag-utos sa'yo? Si po. Kahit ilang salin yan. Mauungkat at maiyahagdan mababaybay babaybayin lahat yung pong mga kung sino-sino yung mga tao na para makarating dito sa mga nag-utos kung sino ang papatayin. Sabi, talaga matindi mga kababayan kanina ho grabe ho ang tawag ng mga tao kaliwat kanan. Tawag si Sangkay, tawag sila Chris Ulo, ang dami! Ang daming tumatawag. Pati sila, kaya sila, Angel, nako! Buti na lang tulog pa si Jojo Chavez na chismosa. Kung hindi, yari talaga, So, eto na mga kababayan. Okay ba? Bago ho tayo mag-umpisa, mag-like na kayo para wala na tayong pilitan. Dapat hindi na kayo pinipilit Dapat automatic yung mga pumila ng mga nagpa-picture, baka naman mag-like na kayo. Sa dami nyo yan, damay nyo na yung anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo, nanay, tatay ninyo. Para makabuo tayo ng marami. Ang dami Jojo Chavez, yung pila sa mga nagpapa-picture, kada labas ko dun sa kwarto, ay grabe ang pila. Pero alam nyo, sa totoo lang, na-appreciate ko kayo kasi feeling ko sa ginawa nyo na yon, parang na-appreciate nyo ako. Oo. Hindi ko maitago yung katuwaan. Naluluha po ako sa tuwa. Dito na tayo. Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Ito na yung breaking news. Grabe mga kababayan, ito yung pinakita natin kanina. So ayan nga po Sabi ng DZMM News Television, just in, dalawang riding and tandem suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger sa Caloocan na aresto na. Sa Mabalacat, Pampanga! Mabalacat ang layo mga kababayan At ito na nga ho yung press con. Tuloy-tuloy na natin mga kababayan Ito na nga ho yung press con kanina. Pasok! Also known as Lima. Ito na mga kababayan pakinggan natin. Also known as Lima. So we have taken into custody
alias MS. Oh, alias MS. Sino kaya MS? Sino kaya yung MS? Madam Sara Duterte? Pwede yun ano? MS, Madam Sara Duterte? Oh. Who is the gunman? And alias JA. 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 Sino naman yung JA? Kayo na bahala, ha? Kayo na. Kayo na. Oo, ha? Oo. Ha? Ay, sino yung JA? JA. Pwede namang Mike Sara, no? Oy, wrong spelling yan, ha? Oo. Anong Cervera? C ako, hindi S. Oo, ha? JJ, sino? Sino? Si GA? Ano yan? Nyong anyot, Hindi kaya? Hindi kaya? Nyong anyot, Grabe. Mga kababayan, ano? Matindi ito. Ayan, alam na. The driver. Driver. Cases that will be filed will be murder and of course violation of Section 38, Nako, ayun na. 10991, as well as violation of RA 9516, which is explosive. Yan. So, ngayon, mga kababayan, alam nyo na. Kailanman, mga kababayan ko, hindi talaga ito matatakbuhan nila eh. Kasi unang araw pa lang talagang bumuo na ho, ano? Unang araw pa lang, bumuo na ng task force, mga kababayan, para ho dito ho sa paglutas sa kaso ni Mima Alicia. Ngayon, kayong mga mamamatay tao, mamimili kayo kasi kung ang papatayin nyo ay mga vloggers, sigurado yan. Hindi kayo makakatakas dahil sa aming mga vloggers, maiingay kami. Sigurado sasambulat yan sa social media. Sasambulat yan maging sa mainstream media. Kita nyo nangyari kay Mima. 'Di ba? Binalita sa lahat ng mga mainstream media, balitang-balita sa social media, maging yung mga DDS vlogger ay talagang nakigulo kahit na mga mukhang tanga. Di ba mga kababayan? Kahit na mga mukhang tanga, itong mga DDS, hala sige, bira lang ng bira. Di ba? Ay sabi ko nga sa inyo kanina, syukdulan sila na hanggang burol, nakikain ng agahan, tanghalian at hapunan, kasama pa merienda. Tapos, yung mga video na nakukuha nila, ginagawa nila ng kung ano-anong kalokohan. So, alam nyo na, eto na ngayon, mga kababayan ko. Grabe, pumatay kay Mima Alicia, pumunta pa daw sa bahay. Hala ka! Pinuntahan? Talaga ba? Hala ka! Andali mga kababayan, balikan ho natin yung, huwag na natin natandaan nyo ba yung balita? Nung unang-una sa TV5, di ba? Napanood nyo yon? Di ba merong mga tao na nagkiklaim, no? Na gustong pumasok doon sa sa bahay? Sino nakakaalala nun? Sino nakakaalala? Dali hanapin natin, mga kababayan, Hanapin natin. Kasi meron parang merong gustong pumasok sa bahay nun eh. Wait lang, eto. The spot ang isang political vlogger Wait. Dito sa dulo. Ayan, mga kababayan, Ito, ayan. Dito, boss man. Yan. Mga kababayan, ito daw yung mga gustong pumasok di ba? Oo. Tama ba? Ito, to. Yan, Matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki, sabi rito,
Pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Pilit pinabubuksan daw ang bahay ng biktima. Nako, mga kababayan ko, ha? Oh. Eto na. Oh. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at Nako. pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto. Ayan. Nagpirma-pirma po siya doon. Binigay po yung cellphone and susi. Ayan, mga kababayan, yung dalawang naka-face mask. Eto naka-face mask, hindi makita yung mukha eh. Oh. Sa kanya. Oh. Dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yes po. Nag-waiver po doon. Tsaka, mamaya, babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag Ayan oh, mga kababayan oh. Yung meron pang isang natatakpan eh. ang may-ari ng bahay. Oh. Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir, kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Ayan, mga kababayan ha. Parang may something daw kasi dito. Dali, usod natin, Boss Mike. Yon. Yan! Ito yung nakaitim. At saka ito daw yung naka-green, mga kababayan. Ano? Naka-green, oh? Ngayon, mga kababayan, may nag-send po sa akin ng litrato. Opo, ha? Ayan, ha? May nag-send sa akin ng litrato. Eto, mga kababayan, may nag-send ng litrato. Eto ngayon, mga kababayan. Nakaw! Sabi sa akin, ha? Nang nag-send ng litrato, parang kahawig daw. Oo, eto, kabilt ng katawan, ano? Etong nabilugan na dalawa, parang iisang tao lang daw. Sa tingin nyo, mga kababayan, ha? Parang, hindi ba magkahawig? Hindi kaya, mga kababayan? Naku, mga kababayan ko. So ngayon, para bang ang sinasabi, pumunta pa sa bahay ni Mima, ganon? Ganon ba yon, mga kababayan? So pagkatapos, di ba, ang balita ay binaril si Mima at saka yung kanyang live-in partner. Oo. Binaril sila ng 3:00 ng madaling araw. Ano po? 3:00 ng madaling araw nung sila ay binira. At doon nga ho napatay si Mima. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung totoo na pumunta pa pagkatapos na mamatay si Mima Alicia, abay pinunta nila. Ano ka? Kasi mga kababayan, iniisip ko rin, parang napaka-unusual, na may namatay, may pinatay, may inambush, may pinagbabaril, tapos bigla kang papasok sa bahay ng mga biktima. Di ba? Parang, ano yun? Bakit kailangan pumasok? Di ba, mga kababayan? Yun lang yung yung aking opinion lang. Parang nakakapagtaka na, bakit kailangan pumasok? Di po ba? Na may dalawang lalaki, nag-viral eh. Na parang sabi nila, parang napaka-creepy. Parang tulad sa kanta na nakakapagtaka. Na parang gigil na gigil silang pumasok sa bahay nila Mima Alicia. Na ang sinasabi daw ay kukuha daw ng pera. Pera daw ang kukunin eh. Oo. Di ba? To clear the evidence, sabi ni Alicia Duran, Eva Narita, Lisa Eunice, Ay, grabe, mga kababayan, May something sa kanila. Talaga? Kayo, mga kababayan, eto lang, paliwanag lang. Ayon sa balita, nakuhanan ng balita na naabutan itong 2 tao, na eto pa nakakapagtaka eh. Bakit naka-face mask? Nakuha nyo? Bakit kailangan magtago ng muka? Di ba, no?
Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya nakatago ang mga mukha, no? Grabe. Grabe sila. Ngayon. Eto na ngayon ha. May nag-send sa akin nito. Sabi, Sir Mike, tignan mo, parang magkahawig sila. Sabing ganun. Kaya sabi ko, saan mo nakuha itong video na ito? Sabi niya, napanood ko yan dun sa ano. Naalala ko na. Ito pala yung unang-unang lumabas na video sa News 5 na mayroong dalawang tao na gustong pumasok sa loob ng bahay nila Mima. Oo nga, bakit ganun? Bakit biglang gusto niyong pumasok? Di ba yun yung usap-usapan nun? Tapos, sinend niya uli. Oo, Boss Mike, tignan mo. Parang magkamukha. Parang iisa. Nako. Kayo mga kababayan. Ano ho sa palagay ho ninyo? Ano? Kayo po. Oo. Michelle Tapang Vlog. Oo. Shoutout po sa inyo. Nako. Nakapasok na kayo, Boss Mike, sa bahay ni Mima. Wala. Hindi pa ako nanay lang yung nakapasok daw sila. Oo. Ano hula mo, Boss Mike? Kailangan kong gamitin natin ang ating bolang kristal dito. Grabe, no, mga kababayan, ha? Oo. Bakit kaya? Ha? Gamitin natin ang alin? Bolang kristal. Ano? Naku po. Oo, ha? Oo. Ha? Oo. Di ba? Ito na, mga kababayan ko. Ito na ngayon. May nagsasabi, mga kababayan, na yung pumatay daw o sumaksak sa rider ay isang DDS. Ano? Tama ba? Oo, ayon sa mga kumakalat sa social media, ang pumatay daw doon sa rider ay isang DDS. Ano? Hangguwapo. Sabi niya, hangguwapo talaga ni Idol. Wait lang, may tumatawag. Magre-report. Hello? Ano? Oo. Ano? Oo. Anong pick up? Ay, wala akong alam dyan, boss. Wala akong alam. Oo. Baka yung ibang number na tawagan mo, hindi ako, ha? Oo. Naku, marami nang tumatawag. Ayoko nga. Mamaya matakot pa kayo lalo eh. Daming mga tumatawag ngayon sa akin, mga kababayan, na kung ano-ano sinasabi. Oo, may nagpapanggap na wala naman akong pinapadeliver. Di ba? Di ba, mga kababayan? Mga ganun sila. Tatawag, gaganyan, no? Yan, tulad niyan, no? Sabi sa akin, share, lalamove. Oo. Saan po yung pagdadalan? Bakit tatanong mo sa akin kung saan ang pagdadalan eh? Kung talagang lalamove ka, alam mo na yun, di ba? Tama? Dapat alam mo na yung address. Tatanga-tanga rin tong mga ito eh. Oo. Di ba? Baka po susunod ka na, sabi. Karangalan ko. Oo, ha? Oo, George Bapuson, karangalan ko. Ay, nako. Sabi ko naman sa inyo, hindi na ako takot mamatay. Wala na sa akin yan. Lahat na ng gusto ko, nagawa ko na sa buhay. Ang matakot, yung hindi pa nagagawa niya lahat yung gusto niya sa buhay. Diba? Wala na. Mahirap nang burahin yung mga nagawa ko sa buhay ko. Diba? Ngayon, ito, yung sined nga sa akin, pinagdugtong ng ganyan.
Kayo ho, ano, kasing mga DDS masyadong mga inggitero at inggitera Di ba? O ngayon, tignan nyo. Tulad ni Banat Bay, sobrang inggit ang putang inan to. O, pakinggan nyo. Ayan. Tignan nyo mga kababayan, galit na galit Oo. Galit na galit. Silos na silos sila. Parang si Maharlika rin to Silos na silos sila kay Mima Alicia. Oo. Eto, pakinggan nyo. Ninyo, mga politiko kayo, na galit kay VP Sara Duterte dahil di umano nagbanta siya kay Marcos. Pero todo naman kayo suporta doon sa vlogger na nagbanta naman kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. Anong kaplastikan yan? Kita nyo mga kababayan, bobo talaga to Nadadala lang kayo sa malaking nguso, parang si Chris Ulo. Ina mo, Banat Bay, kamukha mo si Chris Ulo. Chris Ulo, bakit ba ang dami mong kamukha sa kanila? Nandyan ba si Chris Ulo? Puta na to si Chris Ulo Chris Ulo, nandyan ka ba? Oy. Puta ka na, ang dami mong kamukha sa kanila. Sabi ni Jojo Chavez, yung isang unggoy na kasama niya nung isang araw, kamukha mo. Ngayon naman, eto na naman, kamukha mo pa rin. Dadamay natin. Eto na. Kita nyo, mga kababayan ko, itong gago na to. Biruin mo ganun na ba talaga? Banat Bay? Nilibel mo si Mima kay Sara Duterte? So, tama nga kami na ang kalibel lang ni Sara Duterte ay katulad ni Mima, baka nga mas lamang pa si Mima Di ba? Baka nga mas lamang pa si Mima sa talino. So, eto na ngayon. Aminado at si Banat Bay na mismo ang nagsabi na halos libel lang, magkalibel, si Sara Duterte tsaka si Mima Alicia. Bakit? Bakit daw, Eka? Tinutuligsa daw nila. Etong si Sara Duterte at si Digong. Samantalang daw, dahil nga daw sa pagbabanta ni Sara Duterte, samantalang daw, pinupuri at binibigyan ng importansya ni Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, at ni Rapi Tulfo. Yung pagkamatay ni Mima na sabi netong gago na to na nag-iimbento ng salita na pinagbantaan daw ni Mima Alicia si Sara Duterte. Tanga, magpakita ka nga sa akin, putang ina mo. Eto mga kababayan, nuknukan na sinungaling tong gago na to. Magpakita ka ng video na pinagbantaan ni Mima Alicia na papatayin niya si Sara Duterte, papatayin niya si Digong. Magpakita ka, putang ina mo. Tama? Gumagawa ng kwento ito Gumawa ng kwento para may maipalamon sa mga uto-uto. Gumawa ng kwento para goyo niya, para mauto niya yung mga tatanga-tangang mga DDS. Tangina mo, Banat Bay, alam mo na nga mahihina ang mga ulo ng mga DDS. Inaabuso mong hayop ka. Alam mo na mga bobo yung mga DDS na yan, inaabuso mo, putang ina mo. Hindi ka na naawa sa mga kapwa mo DDS. Napakasinungaling. Alam nyo, sinasabi niya rito na yung nagbanta daw kay Mima, eto mga kababayan ko. Eto, pakinggan nyo. Ninyo, mga politiko kayo, na galit kay VP Sara Duterte dahil di umano nagbanta siya kay Marcos. Kita nyo? Tingnan nyo yung mukha, Eto mukha ng nuknukan na sinungaling, Pero todo naman kayo suporta doon sa vlogger na nagbanta naman kay Pangulong Duterte. Ay, putang ina mo, magpakita ka lang. Ebidensya mong hayop ka. Tang ina ka, bobo ka talaga. Ipakita mo. Putang ina mo, pag wala ka na ipakita,
na nagbanta si Mima sa buhay ni Digong at nagbanta sa buhay ni Mima. Eh putang ina mo. Pag nakita ko to, susungal-ngaling ko nguso. Ihilahin ko labi para mas lalong lumapad. Ano? Bobo putang inan to. Si Raulo, gago. Napakasinungaling mong hayop ka. Oh, nasaan ang binanta ni Mima kay Digong at saka kay Sara? Meron ba kayong nakita? Meron ba kayong natandaan? Sige nga, sinungaling. Napakasinungaling mga kababayan ng mga ito. Sobra mga sinungaling ng mga ito, mga kababayan. Nuknukan talaga. Tangina na sobrahan ng pillar yung bibig mo Kaya kung ano-ano sinasabi mo. At kay VP Sara Duterte, anong kaplastikan yan? Ano daw kaplastikan, samantalang daw yung nagbanta daw. Kay Pangulo daw niya na si Digong at saka kay Sara, pinagbantaan daw ni Mima. Anong klaseng pagbabanta ba? Hindi gagawin ni Mima ang magbanta. Oo, mambibwisit lang sa inyo yun. Grabe, no, mga kababayan itong mga ito. Sobra. Ang kasinungalingan nila, sagad-sagad hanggang buto. Kita nyo, nakakagawa sila ng kwento kahit hindi totoo. Paano? Para ipalamon nila sa kanilang mga tagasunod na mga bobot tanga. Hindi pa rin namamalaya ng mga DDS na niloloko na sila Hindi pa rin alam ng mga DDS na inuuto-uto na lang sila Hindi nila alam sa sarili nila na bobo pala sila. Na kailangan iuntog pa yung mga ulo nila. Oo! Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Ayan, no? Walang pagkakaiba. Dito kay Maharlika yan. Isa rin, gigil na gigil. Pati yung relo, pinagtripan. Idinikit pa kay First Lady. Para sabihin na may kinalaman si First Lady. Tatangan nyo talaga, kayong mga DDS. Hindi kayo bang po. Paano nyo nasisikmura? Paano nyo nasisikmura na habang kayo kumakamal ng salapi, marami kayong niluluto ang mga utak ng mga Pilipino, kayong dalawa, Maharlika at Banatbay. Pukin ang ina nyong dalawa. Di ba? Paano nyo nasisikmura yan? Kumikita kayo, kumakamal kayo ng salapi, pero niloloko nyo yung mga tao, mga putang ina nyo. Bagay na bagay kayong dalawa sa totoo lang. Di ba? Bagay na bagay sila. Yung balat ni Maharlika, magaspang. Yung nguso ni Banatbay, parang iskoba. Putang ina, panghilod Diba? Yaan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!